Imbis na maayos na trabaho, palo at panguryente ang inabot ng ilang Pilipina na nabiktima ng human trafficking sa isang crypto farm sa Myanmar. Ikinwento nila sa GMA Integrated News ang naranasan nilang torture at kung paano sila nakaligtas. Saksi, si JP Soriano, exclusive. Halos kulay ubi ng mga braso dahil sa pasa at natuyong sugat. Mga latay ng paghihirap na dinanas nina Jenny, A at Rose. Mga Pilipina sila na nakipagsapalaran abroad at napadpad sa Myanmar kung saan naging biktima sila ng human trafficking. Ang nanakit ang kanila umanong Chinese employer sa pinagtrabahuhan nilang love scam at crypto farm Pogo sa bayan ng Miwadi. Kwento nila, pinapalo at kinukuryente sila kapag hindi sila nakakakota ng mabibiktima. Hindi po ako makasigaw kasi po naka-scotch tape po yung bibig ko po nun. Tapos nakaposas po ako. 2 kamay na nakasabit. Tapos yung paa ko rin po, parang nakataekis po ako. Parang yung that time po iniisip ko po nun, parang gusto ko na lang pong mamatay. Tapos yun rin po yung sinesenyas ko po nun sa leader, sa boss na patayin niyo na lang po ako, ganun. Tapos yung dumating rin po yung time na yung ulo ko yung nampas ko dun sa bed. Kasi gusto ko na po. Noong 1 taon, nirecruit daw sina Jenny at A ng kaibigan para sa trabaho sa Laos bilang call center agent. Pero pagdating doon, love scammer pala ang trabahong naghihintay. Nang magkahulihan sa Laos noong Setyembre, inaya raw sila ng kaibigan na magtrabaho sa isang crypto farm naman sa Myanmar. Doon na nila nakilala si Rose. Isa rin daw Chinese national ang kanilang employer doon. At doon naganap ang pananakit. Sa tindi ng dinaranas, nagdesisyon silang tumakas. Noong February 9, kasama ang mahigit 100 manggagawa mula Kenya, Uganda, Bangladesh at Nepal. Nagkumpulan sila sa isang bahagi ng crypto farm at lumabas ng gusali. At simula na po namin tumakbo. May mga nakasalubong po namin guard. Yung mga guard po na nakasalubong namin is pinapapalo po namin upang makalagpas po sa kanila. Hanggang sa makarating po kami sa may likod. Sa may likod po na may sementong pataas. Lahat po kami is umakyat po doon. Nagtulungan bawat isa. Pero yung iba po that time is nahuli na po. Binalik po kami sa black room, pinagpapalo po kaming lahat. Parang naiisip namin, parang ito na ata yung katapusan na. Wala na po akong doubt na mayroon pang chance na maligtas kami. Like, yung isip ko na po na dito na ako mamamatay. Isang Kenyan pala ang matagumpay na nakatakas noon at nakapagsumbong sa isang reporter. Kaya dumating ang Myanmar Special Force sa DKBA o Democratic Karen Buddhist Army at sila ay nailigtas. Nitong February 19, nakabalik na ng Pilipinas sina Jenny, Rose at A kasama ang 9 na iba pang Pilipinong nasagip sa crypto farm. Kabilang doon ang kanilang kaibigan na nag-alok sa kanila ng trabaho at ito ay agad inaresto ayon sa Department of Migrant Workers. They were posing as distressed OFWs but were actually perpetrators of the crime. So upon arrival, it was discovered that 3 of them actually had pending cases in different parts of the metropolis, but 1 of them was arrested right on the spot. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakda, bibigyan ng tulong pinansyal ang mga Pilipinong biktima ng human trafficking at idadaan sa mga medikal at psychosocial na pagsusuri at therapy. At pananagutin daw ng gobyerno ang mga sangkot at kakuntsaba dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.